lang. Huwag kayong umuwi ng inyong mga lokal na iglesia kasi hahanapan ko yun. Alam niyo, ako ay produkto din ng camp. Maaga kong natuto at nakita ko yung pangangailangan ng simbahan, kaya ako ay nag-desisyong pumasok sa ministry. Bagamat hindi ganun kadali kasi sa buhay naman natin ay daming mga challenges sa buhay natin. Sasabihin ko sa inyo, huwag nyo nang antayin na alam ko tinawag kayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi dahil kayo ay maaaring maging pastor, marami naman tayong pwedeng gampanan ng tungkulin sa lokal na iglesia, ay tanggapin nyo na yung tawag ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi alam niyo yung mga magagawa ngayon ay kumunti na, kumunti na. Lalo na sa yung ating pong simbahan sa buong Pilipinas ay na 2,500. Pero yung mga magagawa hindi pa umabot ng 2,000. So sa probinsya, ilan ang magagawa doon? 4 na simbahan ang kanyang destino sa isang magagawa. Dito sa Manila, sa LCCMC ay kukulangin na tayo. Kasi marami na yung mga magilitero na. At yung iba ay umuwi na sa piling ng ating Panginoon. So sino ang inaasahan na sumunod sa tawag ng paglilingkod? So, ang youth camp ay maraming naging produkto din na naging pastor na ngayon. Sino ba yun? Sino bang alam ninyo? Dati, counselor na noon, ngayon ay counselor na rin sila. Sino yung alam ninyo na naging pastor na ngayon? Sino? Na sila Pastor Amara, Pastor Sernan, si Pastor Israel Tababan, sino pa? Malala ko pa noon, hindi pa sila pastor, kumanta sila doon sa UCP Kawit nung may isang kalabaw na marunong sumayaw. Yung mga kalabaw na sumayaw na yung pastor na ngayon. Ayan, di ba? Kaya napakaganda ng ating topic ngayon about sila. Sina. Kung paano si Kristo ay dumating na naging ilaw natin at dahil sa Kanya tayo din ay naliliwanagan at tayo rin ay kailangan din maging liwanag din sa iba. So magandang pagkakataon nito mga kapatid na tumugon tayo sa tawag ng paglilingkod. Kapag tumanda na si Gon, sino papalit sa kanya para tumugtog? Diba? Pag tumanda na kami, sino papalit sa amin? Ayaw kong magpastor pero gusto kong mag-serve sa Panginoon. So maraming mga paraan kung saan tayo gagamitin ng ating Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. Patuloy mo ang ipinagkatiwala. Samahan po ninyo kami sa aming pong pag-aaral. Nawa ay matutunan namin kung ano ang iyong kalooban sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic natin ngayon na mayroon kami at wala kayo. Anong topic natin ngayon? Agapay. Kung bakit ko sinasabing mayroon kami, wala kayo, kasi mayroon kaming leaflet doon na apelido ay Agapay. Si leaflet sir Aileen Agapay. May Agapay ba sa church ninyo? Yan. Tama yung sinasabi ko na wala kayo, mayroon kami. Agapay or community and society. Tingnan muna natin yung overview na definition. A community is made up of people who live in the same area or who have similar cultural, religious, or social identities
Communities also have common interests, values, and a sense of belonging. Pangalawa, yung society is a large collection of people who share a common culture, institution, and a complex set of relationships and social structures. A society is more than just a community. It includes all of the relationships, social norms, laws, and institutions that control how people live together in a specific territory or country. Sa Christian context natin, mga kapatid, a community is a group of believers who join together in faith and share common ideals centered on Christ. This could be a local church, a youth group, or any other meeting of Christians who encourage one another on their spiritual path. A Christian community is defined by mutual love, support, encouragement, and accountability, as well as a common commitment to living out Jesus' teachings and spreading the gospel. On the other hand, society refers to the greater environment in which Christians live and are called to be transforming agents. Society refers to all of the individuals, institutions, and cultural standards that exist outside of the immediate Christian community. Ang ibig sabihin ng agapay sa term na Filipino means support or assistance in the context of community and society. Agapay refers to the collective effort to help and uplift one another, fostering a sense of unity and solidarity. It's about standing together, providing support in times of need, and working collaboratively to achieve common goals for the betterment of everyone involved. The concept emphasizes the importance of mutual aid, cooperation, and the strength that comes from tight-knit community. Ang ating pong objective dito ay mayroon pong tatlo. Sabay-sabay nating basahin. Inspire young people to reflect Christ's love and to declare their communities. Foster a deeper understanding of a Christian responsibility in society. To empower the youth to be active agents of Christ's life in their communities and society. So, meron tayong tatlo na bigyan natin ng diin at pansin. At ano ang magiging takbo ng buhay natin bilang sinasabing ilaw ng lipunan na ating kinabibilangan. Ang ating batayang talata ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 5, 14 to 16. Sabay-sabay ulit natin basahin. Jesus' followers, you are the lights of the world. A town built in the hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Being a sinner means your life should visibly reflect Christ's love, truth, and justice, drawing others to God. Sa wika natin, sinasabi ni Mateo, sinabi ni Jesus, sa kanyang mga tagasunod, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sali, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ng iyong Amang nasa langit.
Mamaya, malalaman ninyo o alamin ninyo kung anong klaseng ilaw din kayo. Kayo ba ay nag-iilaw na? Nagliliwanag? Sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Yan yung bang mapaparangalan kayo ng iyong mga magulang dahil kayo ay mga mababait na mga anak. Mabubuting mga Kristiyano. Pastor, bakit nasabing mabubuting Kristiyano? Kasi may mga Kristiyano na nagpapanggap na nagkunwaring sila ng mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, napakahirap ng kalagayan na rin ng ating mga katulad ninyong mga kabataan. At kayo yung inasahan na susunod ng mga magiging leaders ng ating simbahan. So, kayo ang tanging pag-asa, hindi lamang sa lipunan, kundi ng iglesia ang inyong bibilangan. Kaya inyong pamanhin, maging Apostol Pablo, maging ng ating Panginoon na sinasabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo na naliliwanagan sa liwanag ni Kristo ay magiging ikaw din sa kanyang kinaroroonan. Sino ba kilala ninyo dito na bata pa ay elder na ng simbahan? Sino? No? Sabi ng member namin, elder na yun ng Diyos. Kabata naman. Yung pagiging lingkod sa simbahan, hindi yan sa bata o sa matanda. Si Elder Bon. Maaga lang siyang natuto. Maaga lang siyang lumago. At nakitaan yung kanyang kakayanan. Kaya siya ay nagiging elder ng simbahan. Di maglaon. Elder noon yan na, ngayon pastor na. Di ba? Kung ang Diyos ay tumawag, walang imposible. Di ba? So, sino pa dito yung mas bata pa kay Bon na mayroon lang katungkulan sa simbahan? Sino kilala yung pastor na pinakabata ng ating konferensya? Ha? Sino pinakabata? Iling si Ang talata sa Mateo na ating binasa kanina ay bahagi ng sermon sa bundok na matatagpuan sa Mateo Kabanata 5 hanggang 7. Ito ay isa sa pinakamahalagang katuruan ni Jesus na nagbibigay ng malalim na gabay sa kung paano dapat mamuhay ang mga tagasunod niya. Ang bahagi na ito ay nagsasabi sa mga mananampalataya na sila ang ilaw ng sanlibutan, na may tungkulin na magiging mga halimbawa ng kabutihan at katwiran sa kanilang mga gawa at buhay. Noong panahon ni Jesus, ang Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Ang lipunan ay nahati sa iba't ibang grupo tulad ng mga Pariseo, Saduseo at iba pa. Bawat isa ay may kanya-kanyang interpretasyon ng batas ng Diyos. Ang sermon sa bundok ay itinuro ni Jesus upang bigyan ng bagong pananaw ang mga tao tungkol sa katwiran, moralidad at espiritualidad na taliwas sa legalismo at formalismo ng mga relihiyosong leader noong panahon iyon. Ang kulturang Hudyo, ang ilaw ay simbolo ng kaalaman, kabanalan at patnubay. Ang isang bayan sa ibabaw ng bundok ay madaling makita at nagsisilbing gabay, tulad ng isang ilawan na nagbibigay liwanag sa buong bahay. Ang pista ng ilawan o Feast of the Tabernacles ay isa rin mahalagang pagdiriwang na nagpapakita ng kahalagahan ng ilaw sa kanilang espiritual na buhay at pagsamba. Ano ang mensahe sa panahon natin ngayon? Pagtawag sa pagiging ilaw sa sanlibutan. Ang mensahe ng Mateo 5:14-16 ay patuloy na may mahalagang kahulugan sa ating kasalukuyang panahon. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinawag na maging liwanag sa ating mga komunidad.
Ang ating mabubuting gawa ay nagsisilbing patutuo ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating aksyon. Pinapakita natin ang kanyang liwanag sa isang mundo na madalas ay puno ng kadiliman. Kailangan natin na maging handa tayong tumulong yung ating practical na pagsasagawa, pagpapakita ng kabutihan. Maging handa tayong tumulong at magbigay ng suporta sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At pagiging halimbawa sa ating araw-araw na pumuhay, sikapin natin maging halimbawa ng katapatan, integridad at pagmamahal. Pagbabahagi ng pananampalataya, huwag tayong mag-atubiling ibahagi ang ating pananampalataya at mga kwento ng biyaya ng Diyos sa ating kaibigan, pamilya at komunidad. At pagsali sa mga gawain pangkawang gawa. Aktibo tayong makilahok sa mga proyekto na inisyatiba na naglalayong magdulot ng positibong pagbabago sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral ni Jesus, ang pagiging ilaw sa sanlibutan, nagdadala tayo ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng ating nakakasalamuha. Naway palagi nating tandaan ang ating tungkulin ay magbibigay liwanag sa isang mundo na kailangan ng gabay at inspirasyon. Living as a sinner is not without its challenges. Lahat tayo ay mayroong mga pagsubok natin o na nararanasan. You may face opposition, misunderstanding, or even ridicule for standing firm in your faith. The world may not always appreciate or accept the light you bring, but remember that your calling comes from God, not the approval of people. However, the rewards of being a sinner are eternal. By reflecting Christ's light, you become a part of God's redemptive work in the world. You help others see the truth of the gospel. You contribute to the healing of broken relationships and communities, and you bring glory to God through your life. Maganda na magiging pagpapala tayo sa iba. Maganda na mayroon tayong ibibigay sa iba. Pero paano tayo magbigay sa iba kung wala naman tayong ibibigay? Paano tayong magturo sa iba kung wala naman tayong ituturo? Dahil wala naman tayong alam na ituturo sa iba. Kaya sinasabi ni Paul kay Timoteo na huwag mong bigyan daan na hanmakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan, kundi maging halimbawa, pagsikapan mamuhay na nayon sa kalooban ng Panginoon. As Christian youths, being a sinner to your community and society is a powerful way to live out your faith. It's about being a visible and transformative presence in the world, reflecting the light of Christ in everything you do. Remember, the light you carry is not your own. It's the light of Christ in you. And as you let it shine, the darkness around you will begin to fade. Yan, dahil magliliwanag na siya. Yan. Nung si Kristo ay dumating sa ating buhay, tapos lang nating nagdiriwang ng Kapaskuhan, siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Alam niyo yung kanta na When a Child is Born? Alam niyo? Alam niyo yung kanta na yun? Tugtugan nga ni Elder Bo. Alam niyo? Elder Bo, filters in the sky, and tiny sun lights up way up high. All across the land, those around you more. This time
praise. And the walls of God crumbling to and torn. This come to pass, and time is near. Ang ibig sabihin nun, sabi nga dun sa Tagalog translation niya, isang sinag ng pag-asa kumikislap sa kalangitan. Isang maliit na bituin ang nagliliwanag sa itaas. Sa buong lupain ay sumisilang ang bagong umaga. Ito'y nagaganap kapag ang isang bata ay pinanganak na. Isang tahimik na hiling ang naglalayag sa pitong dagat. Ang mga pagbabago'y bumubulong sa mga puno at ang mga pader ng pagdududa ay gumuguho. Ito'y nagaganap kapag ang isang bata ay ipinanganak na. So dahil pinanganak na si Kristo bilang liwanag ating Panginoon, laki na ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Magkakaroon lamang ng tunay na pagbabago kung yung bata na yon, ang Kristo na yon, ay naghahari na sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan yung ating misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na sa kanya ang dating pagkatao sapagkat siya ay bago na. Hindi rin madali ang pagiging kabataan, di po ba? Daming mga pagsubok, daming mga tukso. Paano nyo napagtagumpayan ang mga pagsubok at mga tuksong iyon sa inyong buhay? Kaya yung iba, sasabi na nagpatutuo sila na salamat sa Panginoon dahil nakilala nila ang Diyos. At ang pagkakilala nila sa ating Panginoon ay nagiging sandata sa buhay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Dito sa binasa natin, mayroong tatlong mga supporting Bible verses na mababasa natin patungkol sa sinag o sa liwanag at magiging batayan din natin. Ang unang referensya niya ay sa Philippians 2:15. Basahin natin para hindi kayo antukin. So that you may become blameless and pure, children of God without fault in the warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Isaiah 58:10. And if you spend yourself in behalf of the hungry, satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in darkness, and your night will become light and day. At saka yung isa, He has shown you, mortal, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with God. Ito na yung topic natin na ating pag-uusapan ngayon. The importance and practical steps to being a sinag in the Christian community and society. Ang kahalagahan ng mga praktika na hakbang sa pagiging isang sinag sa Kristiyanong komunidad at lipunan. At bilang sinag, kailangan nating maunawaan, una, understand the call of being a sinag, reflecting Christ-like in your community. Your community is the immediate circle of people you interact with. In family, friends, neighbors, and church. As a sinag, you are called to be a positive influence in this close-knit environment. Yan. Paano kayo nagliliwanag sa community na mayroon kayo? Paano kayo nakikilala? Paano kayo nakikilala? Siyempre, makilala ka sa community kung saan ka. Ay, si Pedro, mabait yan. Napakabuting anak niyan. O, yan, si Juan, ako, napakatamad yan. Paano kayo nakikilala? Siyempre, sa community, ilang taon na kayo nakatira doon mula sa pagkabata. Ano yung impression ng mga tao na kapaligid sa inyo? Sasabihin, sana matularan yung bata niyan. Linggo-linggo nagsisimba. Lalo na pag simbang gabi. Kompleto yung siyam na simbang gabi. Linggo-linggo ba kayo nagsisimba?
Linggo-linggo din kayo nag-aatin ng Sunday School? Di nga. Yan. Paano kayo nakaka-influence doon sa mga kabataan? O isa rin ba kayo doon sa paglinggo ay nasa simbahan, pag hindi linggo, ito na yung normal na buhay. Yan. O kaya naman sa school kung saan kayo naroon, paano kayo nagliliwanag, nagniningning? Pag nasa bahay ba, nagawa niyo bang manalangin o sa church? Opo. Sa labas din ba? Di po. No? Di ba kahit sa mga simple lang, yung pupunta kayo ng gagalibi kayo, magmamakdo kayo, di ba? Kaming family, kapag lumabas kami, ang ginagawa namin, yung either si Darlene o kasasiyan, sila yung mananalangin. Tapos sasabihin namin dun sa bunso na, lakasan mo! Di ang daming tao, tinginan yung mga tao. Tapos pagkatapos namin kumain, yung mga kalat namin sa table, ligpit namin yan. Aalis kami ng kinakainan namin table na walang dumi. Di ba? Sa simpleng bagay, simpleng paraan, nakikita ka kung paano ka namumuhay bilang isang mananampalataya. Yan. So makilala ka kahit hindi ka nagsasalita na ikaw ay Kristiyanong kabataan. Meron dito mga bagay na nagmamanifest yung mga paparaan ng paglilingkod. Meron 3. Mahilig kasi si presidente natin sa frequency. Kaya laging binibigay sa akin ay mga frequency. Una, acts of kindness and service. Pangalawa, encouraging and uplifting others. Pangatlo, promoting unity and reconciliation. Ayan. Isa-isahin natin yan kung paano natin maunawaan kung anong ibig sabihin sa 3 yan. Una, acts of kindness and service. This involves doing good deeds for others, whether it's helping someone in need, volunteering for community service, or simply showing compassion and generosity in daily interactions. These acts reflect Christ's love and care for others. So, yan ang ibig sabihin yan, na gumagawa tayo ng kabutihan at paglilingkod sa iba. Yan. Pangalawa, encouraging and uplifting others. This means offering words of support, motivation, and positivity to those around you. It's about being a source of strength and hope, helping others feel valued and inspired, and lifting their spirit in difficult times. Meron ba kayong natulungan na nahihirapan na, parang wala ng pag-asa sa buhay, parang hirap na siya, lalo na minsan ang aktibo mo sa loob ng simbahan. Pagdating mo sa bahay, nag-iiba yung environment, atmosphere. Kasi yung parents mo ay hindi naman din active sa simbahan. Meron bang nakakaranas doon na minsan ayaw ko lang umuwi sa bahay kasi ganito? Baka naman, meron ka rin problema. Bakit nagagalit yung mga magulang mo? Kasi hindi nakikita sa buhay mo kung ano yung natutunan mo sa loob ng simbahan. Simba-simba, wala namang nagbabago. Di ba? Pagdating sa bahay, tamad din naman, andun na. Lagi na lang sa cellphone, hindi na mautusan. Ang bahay ay ginagawa na lang restaurant. Uwi ng bahay, kakain. Hindi malang mahugasan yung plato, kutsara, tinidor. Isasahog na lang yung, dyan na yung gripo. Diba? Totoo hindi? Tapos noong ikaw ay nagkaroon naman ng pagbabago sa buhay.
Tapos, pag-uwi mo ng bahay, ginagawa mo yung hindi mo ginagawa noon at narinig mo yung magulang mo, ay himala, naghugas ng plato. Ba, himala, naglinis. Ba, himala, nagluto. Di ba? Nakita ng pagbabago. Kaya pati yung mga magulang na hindi aktibo sa simbahan, aba, nainggan nyo pumunta ng simbahan, maging aktibo na. Dahil, maganda yung kanyang naipakita. Maging sa kanyang mga barkada, ganito, iba yung influensya kasi ng labas ng mga kabataan, di po ba? No? Nag-iiba yung anyo pag nasa labas na ng simbahan. Kaya ito yung titingnan din natin yung mga sarili natin kung paano tayo makapag-encourage doon sa iba, makikayat sa iba. Nasubukan nyo na bang nagdala ng kaibigan sa simbahan at ngayon ay kasama nyo na? Maganda yung naipakita ninyo, naituro nyo sa kanila. Yan. Pangatlo yung promoting unity and reconciliation. This involves fostering harmony and resolving conflicts within your community. It's about bringing people together, bridging divides, and working to get towards peace and understanding. Promoting unity means valuing each person's perspective and striving for collective well-being. Yan. Ang pagtataguyod, ng pagkakaisa, at pagkakasundo. Yan. Tumutukoy sa pagpapalaganap ng pagkakasundo at pagkakaisa sa iyong komunidad. Nagdudulot ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba, pag-aayos ng hindi pagkaunawaan ay magtrabaho para sa kapayapaan at pangkalahatang kabutihan. So yan yung tukulin natin. Kasi ang una natin mabahagi na nito, yung kapwa din natin mga kabataan. Nagiging influencer tayo sa iba sa paggawa ng mabuti. So these actions create positive impact, making you a beacon of light and love in your community and beyond. Ang sunod, impacting society with kingdom values. Yan. Yan. Ang society represent the larger context in which you live. Yung city, nation, and the world. As Christian youth, you are not just called to passively exist within this society, but to actively engage within it, bringing kingdom values to the forefront. Yan. So, nasa malawak tayong kalalagayan at malawak ang ating ginagalawan. Meron din dito ang mga bagay. This involves several key action. Una, standing for justice and righteousness, being an ambassador of hope, promoting ethical and moral living. Ang inyong lingkod ay chairperson ng GPHR. Ano ba yung sabihin ng GPHR? Justice, Peace, and Human Rights. Yan. So, manindigan tayo para sa katarungan at katwiran, pagiging isang ambassador ng pag-asa, pagtataguyod ng etika at moral na pamumuhay. Standing for justice and righteousness. This means advocating for fairness, equity, and moral integrity in all aspects of life. It involves speaking out against injustices, supporting those who are oppressed, and living a life that reflects God's standards of righteousness. So dapat makita sa atin yung katangian bilang mga mananampalatayang kabataan kung saan tayo naroroon. At mahalaga ito sapagkat makaka-encourage pa tayo ng iba pang mga kabataan upang maging katulad din natin ng mga mananampalataya kung tayo ay naninindigan sa tama at ng katwiran. Pangalawa, yung being an ambassador of hope. As an ambassador of hope, you're called to spread positivity,
encouragement, and the message of salvation through Christ. This role involves uplifting those around you, offering support to those in despair, and being a source of light and hope in a sometimes dark world. Yan. Pagiging isang ambasador ng pag-asa. Sino ba dito nang wala ng pag-asa? Ikaw, bakit? Ang bilis lang makasagot, ako po. Yan. At dahil sa iyo, kakaroon ka ng pag-asa. Dahil si Kristo ay naparito para magbigay ng pag-asa. At tayo na nabibigyan na ng Panginoon ng pag-asa, ay malaki ang magagawa natin upang yung kapwa natin ay magkaroon din ng pag-asang katulad din natin. Mayroon ba nagsasabi sa inyo wala ka ng pag-asa? Meron ba? Sino? May nagsasabi ba magulang sa inyo yung ginagawa mo wala kang pag-asa? Ayan. Kung manatili ka na lang sa ganyan, o sa kalagayan na mayroon tayo, baka sabihin ng iba, wala ka ng pag-asa. Pero sinasabi natin, habang nabubuhay ay may habang nabubuhay ay may pag-asa. Kaya sinasabi na kayo ang ilaw at asin ng lipunan. Para yung iba na wala ng pag-asa, sa pamamagitan natin, ay magkakaroon ng pag-asa. O sinasabi nyo ba sarili nyo, wala na akong pag-asa, hindi ko talaga maipasa ito yung ng pagsusulit ko na ito. At kapag may panahon na tayo na wala ng pag-asa, kanino tayo lalapit? Kanino? Kay Lord tayo lalapit. Yung iba, kaibigan. Kaibigan niya kasi si Lord eh. Yan. At yung mga kaibigan natin punong-puno ng pag-asa. May na naman nahahawaan tayo ng iba dahil sa kanilang kakayanan, sa kanilang mga pamamaraan na pumuhay, tayo rin ay nagkakaroon din ng pag-asa. Kaya habang tayo ay may pag-asa, dahil sa liwanag na dala sa atin ni Kristo, ay gagamitin natin yan. Pangatlo, promoting ethical and moral living. This entails living according to the ethical and moral principles taught in the Bible and encouraging others to do the same. It involves making choices that reflect Christian values such as honesty, integrity, compassion, and respect for others. Ito yung pamumuhay na naayon sa ethical at moral na prinsipyo na tinuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. By actively engaging with society in these ways, you bring the transformative power of God's kingdom into your everyday environment, helping to shape a world that reflects His love and justice. Yan. Yan yung mga bagay na ito na kailangan natin at makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sunod, the challenges and rewards of being a synod, practical steps to be a synod. Ano yung tatlong bagay na yon? Deepen your relationship with Christ. Get involved in your community. Be intentional about your influence. Anong mga gagawin natin dito? Para tayo ay mapalalim ang ating relasyon kay Kristo. Anong gagawin natin para tayo ay makilahok sa ating komunidad na kinabibilangan? Anong magiging gawin natin para maging intentional ang ating influensya sa iba? Yan. Ang una ay deepen your relationship with Christ. This involves spending more time in prayer, reading the Bible, and seeking to understand and apply its teaching in your daily life. Building a strong spiritual foundation is crucial for reflecting Christ's life and being a positive influence.
Nag-a-attend ba tayo ng prayer meeting? Sino dito nag-a-attend ng prayer meeting? Yung iba, ano yung ina-attend na ninyo? Minsan lang. Yan. Diba? Kahit na-busy kayo sa schedule ninyo, nagagawa nyo pa ng dumalo sa prayer meeting. O kaya naman pagdating nyo si Marie, mga matatanda. Manilit kasi nag-prayer meeting ng matatanda. No? Totoo hindi. Bakit mga matatanda? Pang matanda lang ba yung prayer meeting? Ha? Kasi kailangan daw nila sila maligtas kasi malapit na daw yung time nila. Kaya sila aktibo sa prayer meeting. Pero tayo kailangan natin yun, di ba? Ano tayo lumago sa pananampalataya? Kasi ang prayer meeting, ano yung prayer? Yun yung hinga, ano yung tawag doon? Ano yung hingalangin. No, yun yung pagkikipag-ugnayan natin sa Panginoon sa panalangin. Hindi naman tayo pwedeng manalangin kung wala sa puso natin. Hindi naman maririnig ng Diyos yun dahil wala sa loob natin. Sikapin natin dumalo sa prayer meeting ng simbahan. Hindi lang yung titig lagi. Reading the Bible. Mga ilang beses kayo nagbabasa ng Biblia sa isang araw. Everyday. Basta everyday. And, di ba, pag kumain tayo, para tayo ay lumaki yung katawan natin, tumaba tayo, kumain tayo ng agahan, kumain tayo ng tanghalian, kumain tayo ng hapunan, may merienda pa madalas. Pero sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ng Biblia, hindi tayo madalas. Sino dito ang mayroong sariling Bible? Meron ba dito ang sariling Bible? Yung iba sabi, nasa cellphone na raw Iba pa rin yun. Yung mayroon ka talagang Biblia kaysa nasa cellphone lang. Iba pa rin yun talaga. Kasi ginuguhitan mo yun, nilalagyan mo ng tanda yun Iba pa rin yun. So, sa ganung paraan, ay mapalalim ang ating relasyon kay Kristo at makilala natin siya ng lubusan. Dahil si Kristo ay hindi lang siya Diyos, kundi siya pa ay tagapagligtas, hindi lang siya Panginoon, siya ang tagapagligtas natin, di ba? Kapag nanliligaw ka sa gusto mong lalaki o babae, kinikilala mo siya ng gusto. Diba? Gumagawa ka ng effort, di ba? Gumagapang ka kung minsan para makilala mo siya ng lubusan. Yan. At mas lalo na ang ating Panginoon na tagapagligtas. Kasi paano tayo maliligtas kung hindi natin makilala si Jesus ng lubusan? Paano mo rin matulungang maligtas yung kapwa mo? Yan, di ba? Ano yung alam ninyo verse sa Bible na tumutukoy sa ating Panginoon? Yung paborito mong verse sa Bible. Ano sabi? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And yung I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba sinasabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam ang daan. Kasi sinabi ni Jesus, alam niyo na kung saan ako paroroon. At sumagot siya, hindi namin alam ang daan. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So maliligtas tayo kung meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Sasagutin ka ng iyong nililigawan kung mayroon kang malalim na pagkakilala sa Kanya. Alam nyo, sa Bohol, meron kami Christmas camp doon. Sa buong kumperensya ng Bohol, umabot kami ng 1,100 ng mga participants. Tapos bahay-bahay lang kami. Ganyan. Binibigyan kami ng pagkakataon, baka meron kayong gustong ligawan,
magpadala kayo ng mga notes. Ayan. Binibigyan sila ng pagkakataon na bahala kayo kung magligawan kayo. Kaysa naman mapunta kayo kung saan-saan, di ba? Kaya yung ibang mga kabataan dahil sabi ng mga magulang, ay, pupunta lang kayo dyan para na kayo may maliligawan. Diba? Sino ba dito sa camp na nagkatuluyan? Dahil sa camp na ito. Sino? Mga counselor daw. Saan nakilala ni Jury yung kanyang napag-asawa? Sa camp, di ba? Yung asawa ko, saan ko nakilala? Seminaryo. Kaya kung gusto nyo makapag-asawa, mag-seminaryo kayo. Ha? Mag-pastor kayo. Wala kayong makilala. Bata ka. Yan lang din yung makulay na ito ng buhay natin. No, kasi alam nyo sa karanasan, mayroong aktibong kabataan sa simbahan. Nagkaroon siya ng relasyon na hindi naman aktif sa simbahan. Hindi maganda yung kanilang relasyon nila, naghiwalay din sila. Pero kapag si Kristo ang pundasyon o sentro ng buhay ng bawat isa, di masaya ang buhay. Bagaman meron ng mga pagsubok tayong mararanasan ng dana, ay madaling nasolusyonan yan dahil magaling ang ating Panginoon sa'y makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, yung get involved in your community. Yan. Actively participate in community activities. Volunteer and support local initiatives. Engaging with your community allows you to demonstrate Christ's love and compassion through your actions, helping to build stronger, more supportive networks. Ano yung mga ginagawa nyo sa community na mga service para makilala o makilala kayo bilang mga manampalataya? Sa church, nag-outreach tayo. Tuturo tayo sa mga bata. Minsan, kapag nagtuturo tayo sa mga bata, doon lang, sa tabing pader, nagtitiis tayo. So, naglilinis tayo sa community kung saan tayo naroon. So, ibig sabihin, nakilala rin yung ating simbahan dahil sa community services na ginagawa natin. At malaking tulong yon para lumago yung ating ministry ng ating simbahan. Mahalaga yung pakikilahok sa ating komunidad na ating kinabibilangan. Diba? Kahit na mga simpleng linis-linis lang yan sa kanal, malaki ng bagay yan sa ating pakikipag-ugnayan sa komunidad na ating kinabibilangan. Ang pangatlo, be intentional about your influence. Consciously use your actions and words to inspire and uplift others. Make deliberate efforts to promote kindness, justice, and unity. Being aware of your influence helps you to consistently reflect Christ's values in your interaction. So, malaki yung magiging bunga sa ginagawa natin. Ginagamit natin ang ating mga kilos at salita upang magbibigay inspirasyon at magpapalakas ng loob sa iba. Magsikap na itaguyod ang kabaitan, katarungan at pagkakaisa. At gamitin natin yung mga talento natin para makilala tayo na tayo ay mga manampalataya. Yan. Yung tatlong bagay na yan, these states are practical ways to embody the essence of being a sinner, a light of your community and society, guiding others through your example and positively impacting the world around you. Magiging makaka-epekto tayo doon sa iba. Ngayon, dadako tayo doon sa reflection para sa inyo. Ayan. Ilang bagay ito meron dito. Una ay
In what ways can I reflect Christ life more effectively in my everyday interaction? What steps can I take to be a light in the community or society? What are the complexities and challenges the youth of today face in society? How can I stay grounded in my faith while engaging with the complexities and challenges of society? So, alam niyo ba yun? Itong mga bagay na ito. Yung mga tanong na ito. Ano raw yung mga tanong na ito? Naintindihan niyo yung apat? Apat ba? Ayan. Ano daw? Ano sa palagay ninyo? Isa-isahin din natin. Yan, isa-isahin din natin. Yung una, in what ways can I reflect Christ's life more effectively in my everyday interactions? This question encourages you to think about practical ways to show Christ's love, kindness, and truth in your daily life. It could mean being more patient, forgiving, or generous with those around you. Yan. Malinaw ba sa atin yung tanong na ito? Yung pangalawa, what steps can I take to be a light in my community or society? This asks you to consider specific actions you can take to positively influence your community. It might involve volunteering, helping neighbors, advocating for justice, or simply being a positive role model. Yan yung pangalawa. Pangatlo, this prompts you to identify and reflect on the difficulties and obstacles that young people encounter, such as peer pressure, social media influence, mental health issues, or societal expectation. So, meron ba kayong mga naranasang mga mental issues sa buhay ninyo? Nahihirapan ba kayo? Na-pressure ba kayong sobrang-sobra? Or yung social media influence? Saan kayo dinadala ngayon ng social media? Saan na kayo inabot? Saan na kayo inabot? Ang pangapat, how can I stay grounded in my faith while engaging with the complexities and challenges of society? Paano po mapapanatiling matatag ang aking pananampalataya habang nakikisalamuhan sa kompleksidad at hamon ng lipunan? This question encourages you to think about strategies for maintaining and strengthening your faith amidst life's challenges. It might include prayer, studying the Bible, being part of the supportive community, and seeking God's guidance in difficult situations. Yun yung mga tanong. Yan. So marami na tayong mga naintindihan. Marami nang pumasok sa puso natin. Ngayon, kakaroon tayo ng group dynamics activity. Kakaroon tayo. Ito yung suggested na activity natin sa araw na ito. Be a sinag or shine. Ilang grupo kayo meron? Okay. So, meron kayong kanya-kanya namang counselor. Hindi man ito natin makompletong gawin, pero meron kayong gagawin pa rin para kakaroon kayo ng bahaginan sa isa't isa. Kung nasundan ninyo yung mga tanong o mga sinasabi kanina, yun yung magagamit ninyo para sa activity na ito. Yan. A group dynamics activity that focuses on the theme, the importance of and practical steps of being a sinner in the Christian community and society.
This activity is designed to engage participants in meaningful discussion and practical application of how they can be alive in the communities. Yan. Ang ating layunin nito, to encourage participants to reflect on and share practical ways to be a light in the Christian community and society, and to commit to taking actionable steps. Yan. Yung materials needed. Tapos, on activity stage, introduction and icebreaker 10 minutes, begin with the brief introduction of the team and the importance of being a light in the community. Ask each participant to share a time when someone else's actions positively impacted their life. And then, ano pa? Pangalawa, small group discussion. So, yun yung gagawin niya. Divide participants into small groups. Kung mayroon kayong 11 or 10 per groups, ay pwedeng gawin niyo ito. Each group will discuss the following questions. What does it mean to be a ray of light or SINAG in the Christian community and society? Share an example of someone you know who embodies being a light in the community. What actions or qualities make them stand out? Third, what practical steps can be taken individually and collectively to shine more brightly in our community? Yan. Sunod, brainstorming and idea sharing. Give its participants sticky notes or index cards. Ask them to write down one practical action they can take to be a light in the community. Collect all the notes and display them on the large poster board or whiteboard. As a group, review the ideas and group similar actions together. And then, magkaroon kayo ng role-playing scenarios. Prepare a few role-playing scenarios related to being a light in the different situation, helping a neighbor, addressing a conflict, or volunteering. Have participants volunteer to act out the scenarios while others observe. After each role play, discuss what action were effective and how they can be applied in real life. Yan. Commitment and reflection. Ask each participant to choose one practical action from the brainstorming session that they will commit to doing in the coming weeks. Optionally, distribute small flashlights or glow sticks to symbolize the commitment to being a light. Encourage participants to share their commitments with the group for accountability and support. Yan. So, kakaroon kayo ng closing prayer sa group ninyo. Yan. Hindi nawawala yan. Reflection, vision, how did this activity change your perspective on being a light in your community? What challenges do you foresee in implementing the practical steps discussed, and how can you overcome them? How can you support each other in your commitment to be a light? So, yun lang. So, this activity not only fosters a sense of community and shared purpose, but also provides tangible steps for participants to take in their journey of faith. So, yun lang itong gagawin. Maraming salamat. So, dadako tayo sa groupings natin.